Multo sa lumang bahay. Sa bawat baryo, laging may isang bahay na iniiwasan. Luma, madilim, at tila may matang nakamasid sa bawat dumaraan. Sa aming lugar, may isang lumang bahay na pinaniniwala ang sumpa, at sa gabi ng kanilang kapangahasan, tatlong magkakaibigan ang nakaranas ng bangungot na hindi nila malilimutan. Wala na bang multo dito? Mga kwento lang na matatanda. Sigurado ka ba? Ang creepy ng lugar na ito, Marco. Tara na. Mabilis lang ito para matapos na. Pumasok sila. Ang sahig ay naghihingay sa bawat pag-apak nila, at sa dingding may lumang larawan ng isang babae, nakaputi, at tila sumusunod ang mga mata saan man sila pumunta. Sa ikalawang palapag, humislap ang kidlat. Sa dulo ng pasilyo, may babaeng nakatalikod, humihikbi. Pagbalik ng dilim, naglaho siya. Marco, nakita niyo ba yon? Wala yun. Imagination lang yun. Hindi mo ako pwedeng iwan. Dito ka sa piling ko habang buhay. Nang lumamig ang paligid, namatay ang flashlight, at mula sa dilim, narinig nila ang tinig ng babae. Multo! Hala! Ano to? Hala, totoong may multo pala dito. Tara na, Takbo! malis na tayo dito. Dalihan nyo. Ngunit saan man sila pumunta, nagsasara ang mga pinto. Nadapa si Liza, at Tulungan paglingon niyo niya, ako. nakalutang Tayo ang niyo ako, babae, tulungan niyo ako. duguan ang mukha. Malalakas na tunog ng mga pinto, sigaw ng babae, at basag na bintana. Sa sobrang takot, sinubukan ni Jo Marie ang likod na pinto. Sa unay nakapinid, ngunit bigla itong bumukas. Nagmamadali silang lumabas, tumatakbo sa gitna ng dilim. Takbo mga kasama. Kaya na siya. Dalihan nyo. Kamunting na tayong mapahamak ha. Kinabukasan, Oo na, natuklasan nila sa ang susunod kwento ng hindi na tayo bahay. babalik doon ha. Isang dalagang iniwan ng kasintahan bago ang kasal. Sa sobrang sakit, Pahama tinitingnan kasi ang itong si sariling Daniel buhay. eh. Simula Anong noon, malay ko ba na nanatili totoong ang may kanyang multo pala? kaluluwa, laging naghihintay ng makakasama, upang hindi na muling maiwan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay. At sa tuwing lumulubog ang araw, maririnig ang hikbi mula sa ikalawang palapag. Kaya kung sakaling maisipan mong dumaan, mag-ingat ka. Baka ikaw na ang sunod niyang puntahan. Minsan, ang iniwang sugatan ay hindi agad natatapos ang paghihirap, kahit sa kabilang buhay. Kaya habang may oras pa, alagaan natin ang damdamin ng bawat isa. Huwag basta mang-iiwan, huwag basta mananakit. Dahil may mga sugat na hindi na muling naghihilom. Hanggang sa muli.